nagdadala sa paanyayang ganito. Sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. Halina't pumasok sa bahay ni Yahweh. Taglay ang dalangin at galak sa puso. Ako'y nagagalak sa paanyayang ganito. Sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang kapatid, nakakaranas ka ba ng masama ngayon sa iyong buhay? Baka merong isang tao na napakasama sa iyo. O baka naman masama ang iyong nararamdaman. Masama ang iyong pinagdadaanan. Maaaring nakabalita ka ng masama. Itong katotohanan ng ating buhay. Dahil ang buhay na ito, kahit na ginawa ng isang mabuting Diyos, ay pinasukan din ng masama. Pero kahit na meron tayong mga pinagdadaanan o nararanasan na masama, ang mabuting balita ay nananatiling mabuti ang Diyos. At tayo'y mga anak niya. Tayo ay ginawa mula sa kabutihan, pagmamahal ng Diyos. Kaya naman tayo ay sinusugo maging liwanag sa gitna ng dilim ng mundo. Tayo mga Kristiyano ay hinahamon pa rin na magmahal kahit sa mga taong nakakasakit sa atin. Mahirap, pero hindi imposible. Mahirap, pero magagawa natin sa tulong at grasya ng Diyos. At para tayo po ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, ang pagpapalakas ng ating katawan, ng ating kaisipan, ng ating kaluluwa, tayo'y magpakumbaba, muli hilingin natin ang awa ng Diyos sa mga pagkakataon mas pinili natin magkasala, maging masama, kaysa sa maging mabuti. Kaya ating sabihin, inaamin ko, Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sino man sa iyo napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, papakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Jeremias, ipaalam mo sa bayan ang iyong kalungkutan. Sabihin mo, araw-gabi, hindi na ako titigil ng pag-iyak, sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan. Sila'y malubhang nasaktan. Pag lumabas ako ng parang, nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan.
pag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote, subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, lubusan mo na bang itinakwil ang Huda? Naapoot ka ba sa mga taga-Siyon? Bakit ganito kalubha ang parusa sa amin? Ano pat wala na kaming pag-asang gumaling? Ang hanap nami kapayapaan, ngunit nabigo kami. Inasam naming gumaling, ngunit katatakutan ang dumating. Panginoon, kinikilala namin ang aming kasamaan at ang pagtataksil ng aming mga magulang. Kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kaming itakwil, alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem, ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan. Alalahanin mo ang iyong tipan. Huwag mo sana itong sirain. Hindi makagagawa ng ulan ang Diyos-Diyosan ng alinmang bansa. Hindi makapagpapaambon man lamang ang sino man sa kanila. Panginoon, nasa iyo ang aming pag-asa sapagkat ikaw lamang ang makagagawa ng mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana. Kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay patawaring ganap. At ang pagpupuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Iyong kahabagan, ang mga bilanggong kanilang hinuli. Dinggin mo ang daing. Sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring langit, magpapasalamat sa iyong pangalan. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Salita ng Diyos, ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, iniwan ni Jesus sa mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanya mga alagad at sinabi sa kanya,
ipaliwanag po ninyo sa amin ang talimhaga tungkol sa masasamang damo sa bukid. Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ay naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos, ang mabuting binhi. At ang mga taong pinaghaharian ng Diablo, ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik na mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig. At ang mga anghel ay ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din naman ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumawa ng masama at ihahagis sa maningas na pugon. Doon mananangis sila at manggagalait ang kanilang ngipin at magliliwanag parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Baka hindi niyo po alam, nung nakaraan lang pong weekend, naging viral na naman po ako sa social media. Meron po kasing isang Facebook page na kumuha ng isang sentence lang ng aking homily at pinost po nila sa page nila. Ang lumalabas po, parang sinabi ko lamang, ang daming tao sa hospital na lumalaban para mabuhay. Pagkatapos ikaw, na pagkalusog-lusog mo, nadidepress ka, nabasa po yun ni Kuya Kim Atienza. At dahil alam naman po natin ang pinagdaanan ni Kuya Kim ng kanyang pamilya dahil po sa depression ng kanyang anak, nasaktan po siya sa nabasa niya. At sa totoo lang po, nauunawaan ko po siya. Kung yun lang ang mababasa mo, maaaring iisipin mo na talagang manhid ako at wala akong malasakit sa mga taong dumaranas sa depression. Pero ang totoo po, ang pinost nila ay isang pangungusap lang. Kinuha po nila ito mula dun sa 20-minute na homily ko. Ang buong punto ko po dun sa aking homily, kung matatandaan niyo po, balikan niyo yung aking video, ay tungkol po sa pasasalamat at sa perspektiba. Na minsan, kapag natutunan mong tignan na ang buhay sa mas malawak na pananaw, doon gumagaan ang iyong dinadala. Hindi ko po kailanman tinuro na hindi po totoo ang depression. Hindi ko rin po sinasabi na kasalanan ang magkaroon ng depression. Totoo naman po na nangangailangan ng tulong medikal, psychological, spiritual ang mga taong nadidepress. Pero alam ko din po, napakahirap magpaliwanag pagdating po sa social media. At alam nyo naman po, pagdating sa internet, minsan, isang sentence lang pinabasa ng mga tao, buong pagkatao mo na ang hinuhusgahan nila. Kaya, imbis na makipag-away po ako, minabuti ko na lang po na magpakumbaba. Gumawa po ako ng isang sulat. Pinadala ko po, pinost ko doon sa page ni Kuya Kim. Humihingi po ako ng paumanhin. Nagsosorry din po ako sa lahat ng mga taong nakabasa ng aking homily. At nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil agad-agad naman po nabasa at tinanggap ni Kuya Kim yung aking paghingi ng tawad. Natapos na po yung hindi pagkakaunawaan. Feature pa nga po ng GMA News. 2 beses ito eh. Pero hindi pa pala tapos yung issue. Pagkatapos po nito, ang dami ko pong natatanggap na masasakit na salita galing po sa ibang tao. Meron po nagko-comment, ang pangit ko daw, mukha daw po akong bonjing. May nagsasabi po na nagmamarunong daw po ako. May nagsasabi po na hindi daw po ako karapat-dapat na maging pari. Meron din pong nagsasabi na kailangan ko daw pong magpatingin sa psychiatrist.
At meron din pong nagdadasal na sana ang pamilya ko daw ay magkaroon ng depression para maintindihan ko daw yung nararanasan, pinagdadaanan ng mga depressed. Okay lang naman po yun eh. Tanggap ko po yun. Palagi ko naman sinasabi sa inyo na sa buhay talagang merong mga taong hindi ka magugustuhan. At ang opinyon ng ibang tao tungkol sa iyo ay hindi katotohanan tungkol sa iyong pagkatao. Hindi ko po pinepersonal yung mga negative comments ng iba. Pero meron pong malala na ginagawa ang iba. Meron pong ibang tao nagsesend sa akin ng message, minumura ako. Meron pong mga iba nagpa-private message sa akin. Napakalutong po ng mura nila. At para po sa akin, pagdating po sa mura, napakasama po niyan. Kasi 'di ba, sabi ko po sa inyo, that when you curse, you open your mouth for the devil to enter into your hearts. Yung mura po nila, parang hindi nila naiisip na may damdamin ako, na may kaluluwa ako. Sa madaling sabi, nakakaranas po ako ngayon ng cyberbullying. Napakasakit pong basahin ng mga negative comments. Pero habang binabasa ko po ang mga ito, nagdadasal po ako at nagtatanong, nagbumuni. Kung gusto nating talagang ituwid ang mali, kailangan ba talaga gumawa ka din ng isa pang mali? Kung gusto nating mawala ang galit, kailangan ba talagang maghasik ka ng panibagong galit? Kung gusto nating mawala ang kasamaan, kailangan ba talaga gumawa ka ng panibagong kasamaan? Hindi ba parang merong mali sa nangyayari sa mga tao? Para bang gusto nating patayin yung apoy, pero nagbubuhos pa tayo ng mas maraming gasolina? Hindi po ba? You cannot fight fire with another fire. And yet the question is, if people have been burned with fire, sigurado naman po, alam ko itong mga nagagalit sa akin, nakakaranas ng depression. Alam mo naman pala yung karanasan na nasasaktan. Pero bakit ikaw ang nagiging daan ng pananakit, ng sakit ng ibang tao? Yun po yung pinagmumunihan ko. Yun po yung pinag-iisipan ko, pinagdasal ko over the weekend. At salamat sa Diyos, dahil binigyan po ako ng sagot ng Diyos na ngayon pinapalinaw din sa ating lahat sa pamamagitan po nitong ating ebanghelyo. Sabi po ni Jesus, ang mabuting bini ay tinanim niya. Pero merong isang kaaway na dumating noong gabi, nagtanim naman ng damo na masama sa gitna ng mga trigo. Napakaganda pong larawan ito. Ibig sabihin, merong mga pagkakataon talaga na hindi naman talaga ikaw ang nagtanim ng galit, ng sugat. Hindi naman talaga ikaw ang nagtanim ng masama sa iyong puso. Hindi talaga ikaw ang nagtanim ng mali. Pero ang problema, maaaring ikaw yung nagdidilig para lumaki yung sukal na damo. Dahil minsan, hindi naman po tayo yung nagsisimula ng problema eh. Pero minsan, aminin man natin o hindi, tayong nagpapalaki dito. Amen? Hindi naman tayo yung nagsimula ng chismis. Pero minsan tayo yung nag-share nito. Di po ba? Hindi naman tayo yung unang nagalit, pero tayo yung naghihiganti. Hindi naman tayo yung unang nanira, pero minsan ninanais nating mapahiya yung tao. Mga kapatid, marami ng sukal na damo ang kusang tumutubo sa ating buhay. Pero mas marami po ang lumalaki pang masamang damo dahil merong tao ang nagpapatuloy na nagdidilig dito. Meron pong napakagandang turo ang mga Griyegong pilosopo. Ang tawag po sa kanila, yung mga Stoics. Ang sabi po nila, we suffer more in our imagination than in reality. Isipin niyo po, marami ang mga nahihirapan, hindi dahil yun talaga ang karanasan sa realidad. Marami ang mga naghihirap, nagdurusa dahil sa mga iniisip nila. Amen? Minsan, meron tayong mga kaaway sa buhay. Hindi dahil yun ang totoo, kung hindi minsan ginagawan natin ng kwento ito. Amen?
iniisip natin na siguro wala siyang pakialam. Siguro sinasadya niya yun. Siguro minamaliit ako. Wala naman sinabi talagang ganun yung tao Gumagawa ka lang minsan ng sariling interpretasyon mo sa iyong isip. Amen? Wala namang ebidensya Pero nakakagawa tayo ng buong pelikula sa ating kalooban. Ang paalaala po ng ating Panginoong Jesucristo sa atin ngayon, huwag kang magdadagdag ng damo kung ang tinanim niya ay mabuting trigo. Huwag ka nang magtatanim ng masama kung ang pinapatubo ng Diyos sa buhay mo ay mabuti. Mga kapatid, dumating po ang ating Panginoong Jesucristo dito sa mundo. Inalis na niya ang tinik ng kasalanan. Hari nawa, huwag nating ibalik yung inalis na ng Panginoon. Huwag nating dumihan yung nilinis na ng Diyos. Huwag nating wasakin yung binuo ni Jesus. Hindi ko po alam kung napansin niyo po ito pag nagbubukas po kayo ng social media, kapag dumadaan po yung mga balita sa inyong feeds. Parang araw-araw na lang merong bagong kwento ng karahasan, ng pagdurusa, ng kasamaan. Meron po mga hino-hold up, pinapatay, marangal naman pong naghahanap buhay. Meron po mga estudyante ngayon, naglalabas ng death threat laban po sa kanilang mga kaklase. Magpapaputok daw po sila, babarilin daw po nila mga kaklase nila sa paaralan. Meron pong mga nire-rape, tinatapon po yung mga bangkay nila sa kalsada. Meron pa rin po mga Kristiyano sa ibang bansa, pinapatay dahil po sa kanilang pananampalataya. Meron pong mga pamilya nawalan ng bahay dahil po sa digmaan, dahil po sa kaguluhan. Nakakaawa po, nakakalungkot. Meron din po mga sanggol, mga bata na mamatay, nagiging biktima ng gera. Meron po mga tao binebenta, pinagbibili bilang alipin. Meron pa rin po hanggang ngayon na slave trade. At meron po mga bata dito po sa Pilipinas, baka hindi po kayo aware, pinipilit po ng mga magulang nila na maghubad, gumawa ng kahalayan, ng pornografiya para lang po sila ay kumita. Napakarami pong masamang nangyayari ngayon sa ating mundo. Kaya nga po mga kapatid, wag na sana nating dagdagan yung kasamaan na kumakalat. Amen? Be an instrument of peace. Be ways of love and compassion. Be doors of hope. Kung may galit ka pa, huwag mo nang dadagdagan ng puot. Kung may lungkot ka, huwag mo nang dadagdagan ng pagmumura. Kung may kasinungalingan, huwag ka nang gagawa ng fake news. Kung may kadiliman, huwag na nating dadagdagan ng isa pang anino. Mga kapatid, hindi po tayo tinawag ng Diyos upang manugat. Tinatawag tayo ng Diyos para maghilom. Hindi po tayo tinatawag ng Diyos na maghasik ng puot. Tayo'y tinatawag niya na magkalat ng pag-ibig at pagmamahal. Hindi po tayo tinatawag ng Diyos para paramihin ang dumi. Tayo po ay tinatawag ng Diyos na mag-ayos ng buhay. Hindi po tayo tinatawag ng Diyos na magparami pa ng dilim. Tayo ay tinatawag niya para maging daan, para maging liwanag ng mundong ito. Kaya sana naman po, bago po kayo magsalita, mag-post, maghusga sa social media, ito muna po ang tanungin niyo sa inyong mga sarili. Ang gagawin ko ba ay makakaragdag sa kasamaan o yan ba ay makakaragdag sa kabutihan? Tandaan po ninyo, hindi ka naman responsable sa lahat ng mga damong tinanim ng kaaway. Pero responsable ka kung ikaw yung nagdidilig ang nagpapalaki dito. Hindi po ba? You may not be the one who planted the evil seed. And yet there is a danger. You may be the one watering that evil seed. You may be responsible for allowing that weed to grow in this life.
Kaya kung gusto po nating mabawasan ang kasamaan ng mundong ito, wag po tayong maging katulong ng dyablo sa pagtatanim ng damo. Sa halip, maging katulong sana tayo ni Kristo sa pagtatanim ng trigo, ng kabutihan, ng katotohanan, ng pagpapakumbaba, ng awa, at ng pag-ibig. Amen? Sapagkat hindi po kailanman magbubunga ng kabutihan ang paggawa mo ng kasamaan. Ang kasamaan, kung gusto mong matalo yan, gumawa ka ng mabuti. Piliin mo ang maging mabuti. Amen? Remember, if you cannot help the wheat to grow, at least do not water the weeds. Meaning, if you cannot do any good today, at least avoid doing something bad. Kung wala ka din namang gagawing mabuti, sana wag kang gumawa ng masama. Amen? Mga kapatid, meron pong dalawang binhi na nakatanim sa ating mga puso. Ang mabuti at ang masama. Nasa iyong ginagawa, ano ang palalakihin mo? Anong tutulungan mong mamunga sa iyong buhay? Ang mabuting balita, may grasyang palaging binibigay ang Diyos sa atin para tulungan ang mabuti na tumubo para malabanan natin ang masama sa ating buhay. Palagi sana nating piliing maging mabuti sa lahat na nangyayaring masama sa ating buhay. Dahil kapag pinipili mong maging mabuti, diyan nagiging mas maganda ang iyong buhay. At diyan nagiging mas payapa ang ating karanasan. Hingin natin ang tulong ng Diyos dahil sa Kanya lamang tayo magiging mas malakas, magiging matibay. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Kasama ng lahat ng mga anghel, mga santo sa langit, tayo din ay pinagdadasal na maging matibay, matatag sa gitna ng ating paglaban sa kasamaan. Sabihin natin lahat ng ating pangailangan sa Diyos at ating sabihin, panalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway patuloy na magtanggol sa kabanalan ng kasal at ang kahalagahan ng buhay pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga magulang naway maitanim sa isip at puso ng kanilang mga anak ang mga aral sa pagmamahalan at kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga anak naway laging magmahal at gumalang sa kanilang mga magulang at mga ninuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, basbasan mo ang aming mga tahanan. Pagbuklurin mo ang aming mga anak na lalaki at babae na maging isang pamilya sa iyong simbahan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin, alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong pagdingap ay magtaguyod sa tanan at mapagbanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa liwanag na walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon, sa iyong paglilingap at kagandang loob, ang tao'y nilikha mo, pinangasiwaan sa sansinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa namang anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas.
Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na naghimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat na mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, na lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharihan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunggayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace niyo po.
Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal,
Pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Pagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa pinamana niya sa aming pagliligtas. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Minsan po, marami din ang pumupunta dito sa parokya, hindi lang po nagpapapray over sa akin dahil sila ay may sakit. Marami din po ang pumupunta, nagpapa-counseling, humihingi ng payo. Pasensya na po, hindi ko po kayo mabigyan lahat ng schedule dahil one counseling a day lang po ako. So, kung gusto niyo pong magpa-counseling, kayo po ay magpa-schedule. Meron po tayong email address sa dulo po ng misang ito. Pwede po kayong mag-inquire dyan o pwede po kayong mag-text dun sa ating cellphone number. At paghahanap ko po kayo ng araw, ng oras dun sa ating counseling. Pero isa po sa madalas na tinatanong sa akin kapag nagka-counseling yung mga taong may problema ay yung tanong na, Father, bakit ba nangyari ito sa akin? Father, bakit nagloko yung aking mister? Napakatapat ko naman po sa kanya, sinakripisyo ko po ang lahat. Father, bakit kaya nagkaganyan yung aking anak? Mabuti naman po pagpapalaki ko dyan. Pinag-aaral ko po sa Catholic school. Kasama po naming nagsisimba bawat linggo. Ngayon, nagre-rebelde, lumalaban po sa akin. Pagkatapos, palagi pa naglalayas. Ayaw kaming kasama dito sa bahay. Father, bakit kaya ganyan yung aking nararamdaman na ako ay nalulungkot na dati naman masiyahin akong tao? Father, bakit ganyan yung aking mga kamag-anak? Pag nakikita ako, gusto lang nila palagi pera, pera. Wala naman silang concern sa akin kung napano ako. Palagi po mga tanong na, bakit kaya ganyan ang nangyayari? Bakit kaya may masamang nangyayari sa aking buhay? And the simple answer there is given by the Lord. Kung babalikan niyo po ang ating ebanghelyo, ito ay dahil may masama na tinanim ang dyablo, ang kaaway ng Diyos, dito sa mundo, sa puso ng tao. Natandaan niyo po ang napakahalagang aral ngayon. You're not responsible for that evil seed growing in your heart. But you are responsible if you water to that evil seed, to that evil plant. Hindi mo naman kasalanan na may masamang nangyayari sa iyong buhay. Hindi mo naman kasalanan bakit masama ang ibang tao sa iyo. Ang kasalanan mo ay kapag tinutulungan mo pang lumaki yung masamang damo sa iyong puso. Kaya nga, gayahin natin si Kristo palagi that we should choose to be good despite of the bad things that are happening in our life. Choose forgiveness even in the midst of anger. Choose to be humble despite of the pride of other people. Hindi mo malalabanan, mapupuksa, mapagtatagumpayan ang masama sa pamamagitan ng isa pang masama. You cannot produce good by being evil. You do not fight evil with another evil. Kapag nilalabanan mong masama gamit ang isang masama, parang mayroong apoy na binubuhusan mo ng gasolina. Hindi po ba? Magandang pagmunihan yan. Ano ang tinutulungan kong tumubo sa aking puso? Ang mabuti ba at masama? Yan naman, mga kapatid, magpatulong tayo palagi sa Diyos. Ngin natin palagi ang kanyang grasya. Naway tulungan natin yung kanyang mabuting binhi, siyang mas mabilis na tumubo para tong mabuting bungang ito nang magbibigay sa atin araw-araw ng tuwa, ng lakas at ng kapayapaan.
kung wala ka ding mabuting magagawa ngayon, huminto ka muna, magdasal, at palaging makinig sa Kanya. Dahil hindi tayo magkakamali kapag ang Diyos ang ating sinusundan, kapag ang Diyos, siya ang nagahari sa ating puso. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Amen.